Yo, update tayo mga kapulido sa ating 246cc PI125 hybrid upgrade. So nailagay ko na natin base plate. Tutok siya. Wala siyang paper. Kasi manipis na lang yung mga part na yan. Pag nilagyan mo paper is mapipisak lang. So gasket maker siya. So mapapansin nyo dito is nagtabas ako. Ayan. Kasi yung timing chain is uusli. So mostly yung timing gear sa sigunyal ng nasa 1.5 mm or 2. Tapos yung sa head, yung timing gear is mas malayo yung pang sniper. So ang chain niyan is parang pakurbadang konti. Kaya medyo sa side tayo dito. Kaya tinabasan ko siya. Next, sa kanyang compression ratio is masyadong mataas kapag tayo. Pinlug and play natin yung semi-dome. So nag-flat lang ako. Dito ko nakuha yung mas magandang compression. Next, so pwede ko nang ilagay ang kanyang cylinder block. Lagay ko muna. So info dito. Nagtabas ako kasi sa side dito sa Gedli. Dito. Yan. So tinanggal ko yung Gedli kasi matatamaan yung kanyang spray. So let's go. Pwede na siyang ilagay. Salpa ko na yung kanyang cylinder block. Siyempre, lalagisan ko muna yan. Tapos yung mga gasket maker is tuyo na. Hopefully matapos na natin. Nagre-request na yung mayari. Masyadong busy ngayon. Napakaraming schedule. December. Kapera yung mga tao. Ang hindi pa sure niyan dito is itong stud. Ito yung stock na stud. Pinutulan ko na lang. So magsusukat pa tayo. Tapos itong chain guide, medyo nagtabas ako. Tabas ako sa kanyang chain guide kasi maiipit siya dito sa daanan ng chain. So ninipisan ko ng konti yung part na dito sa likod kasi tatama siya sa plate. Yan. Yun. So medyo mahirap siyang ipasok. Hindi na na-record ni miss ko kasi dahil yung pinagkatingan ng sleeve. So ito okay naman tong stock na chain guide. Ang tinabasa ko lang ito kasi maliit yung bahay ni sniper dito. Yan, pasok. Kung papansinin nyo yan, medyo paliko. Yan, paliko siya, palabas. So, dun nga, ayan, kung makikita nyo, masikip na masikip siya. So, hindi mo tatabasan yung sinabi ko kanina, hindi kakasya yung chain. Sa side lang siya. Tapos nagtabas din ako dito, ayan, yan sa loob, yan o. Para may daan tong ating chain guide. It's complicated. So, yun, pwede natin lagyan ng dowel at ilalagay ko ang kanyang head. Pero may copper gasket. And so, dowel. Yung isa nakalagay na kanina. Tapos to copper gasket. Para sure no leak. Sa kwan naman. Ito yung stock na stud pa. Tingnan natin kung di tayo bibili ng mas maikli. Kung abot na yung cut. Cut sa baba, cut sa taas. Balikan yung head. Turbulence. Parang kayo overport. 23, 26. Salpak na natin. Yeah. So kung susumain yung timing
gear niya is medyo nakalabas dito sa head. Tapos yung sa signal, pasok ng konti. So, humabol lang tayo nasa 1.5 mm. Doon sa ilalim. Okay. Yung chain guide pala nito is empty pa rin. Yun. Oh. So, sa stud mukhang pasok naman. Ayan. Nakapatag lang sila. Eh syempre, uumbok pa yung cover. So, okay na. Stock na pinutol. So, hindi natin puputulin masyado sa mahaba. Pag tumukod sa baba, yung gasket i-usli ng stud. So, hindi sila pwedeng nakaigpit masyado. So, kinakamay lang yan. Alright, so mag-i-spacer lang tayo sa ilalim niya. Kasi nga, may konting space dun. Ayan. Ayan, oh. So, lagay lang tayo ng ano dyan. Tapos, high knot na. Puputulan natin. O kahit ordinary na bolt lang o yung high tensile bolt. Tapos, spacer sa baba. So, nilagay ko muna ang kanyang ano ba? Hanap muna ako nut. Tapos, ilagay ko na tong mga to. Yung timing gear, bali ito, yung lalagay natin yung CRP. Yan, tapos lalagyan natin compression release para madali start. And naka-open pa kasi para mas madaling trabahuin. Alright. Shish, alright, update to. Naman. Yo, what's up? Update tayo mga kapulido sa ating hybrid MIUI 125 to 246cc na sniper head and block. Ewan ko pang ilang part na to. Pero nandito na kami sa stage na eto, na ipagawa ko na yung elbow. Yan, bali dito kasi is barrio lang kami. Wala kaming yung gumagawa ng tambo chase, wala siyang sumakto na sinasaksak sana. Wala. 51mm kasi siya. At wala. Same lang. So, dugtong na lang. No choice kami. Pinafix na rin tong itong silencer na cable type. As wala pa ring bracket, dinigree wheel ko na pala. 275.25 yung cam duration niya. So, tapos, ang problema pa wala namang pinadala si sir. Kaya ito rin, kaya natatagalan to. Kasi maraming kulang na parts. Siyempre, iniisa-isa ko pang hinahanap, kinakalap. Kaya wala naman tayong mga parts nito kasi hybrid conversion. So, maraming mga in-order ko pa na pyesa. Kaya matagal. So, ayan. Ito pala, kung mapapansin nyo, ayan, ginawa ko lang. Ako lang mismo gumawa kanina. Ay, ngayon lang, kasi nagkaroon kami ng oras, alas 2 na. Natapos na namin na napakaraming pila kanina. Kaya, nagkaroon ako ng oras ulit para pitikin itong ating hybrid. So, malapit naman na. Bali, isasalpak na lang natin doon sa chassis niya. Medyo natatagalan. Pero at least may progress. So, itong tambucho, nung pinagawa ko yan, hinatid ko doon. Malayo ko sa amin. Tapos, binalikan ko pa gamit yung van. So, yun. Malaking oras din na nagagamit mga akapulido. Siyempre, per day, meron din kami mga schedule. Hindi kami pwedeng focus lang sa isa. So, itong ginawa ko mga akapulido, kasi wala naman gumagawa dito niyan yung bracket ng tambucho. So, no choice ako. Gumawa lang ako ng sarili.
So, abangan nyo na lang, isasalpak ko mamaya. Kung anong itsura. Medyo unique siya. Ito yung sa may construction na tawag dito? Bakal. Yung ginagamit as dowel sa mga wall. Pero, pinachrome ko. Yan. Chrome plated. Ako na pala yung nag-chrome dyan. Yan. So, medyo unique. Eh, wala naman kasi akong mabibiling stainless na rod. Bibili siguro kung magpo-provide ako nun, kailangan bibili pa tayo sa hardware ng 20 feet, ganun hindi ko naman kailangan yung marami. So, ang ginawa ko, sa junk shop ako namili, wala naman ako makitang stainless na ganun. Round bar, wala rin ako. Ang dami kong pinuntahan junk shop kanina. So, no choice ako. Ito na lang. At least, medyo unique siya. Ganda naman eh. So, salpak natin mga kapatid. And that's for the pang ilang part ng hybrid na to. Medyo matagal na rin. Alright, so yan. Medyo dik pa naman talaga totally. Pinaigpet kasi hindi pa naman tuyo ang ating chrome. So, yan o, di ba? Unique. Unique burger. So yan, salamat sa panonood sa panibagong update ng hybrid. So, yan. Install na rin pala ang kanyang water pump. So, doon sa water pump niyan. Ito sa water pump. Malaki yan. So, magtatabas tayo niyan doon sa kanyang chassis. Yan, install na rin ang kanyang radiator. So, magkakaroon tayo ng tabas niyan dito sa chassis niya. Mamount muna namin yung makina bago kami magmamount ng mga hoses kasi hindi man madali. So, magtatabas tayo nandito. Kasi tatama nandito yan. Right? Salamat sa panonood mga kapulido.